Noong 2024, nagpadala ang Korea Aerospace Research Institute o tinatawag na KASA ng isang crewed mission sa buwan upang maging bahagi ng mga bansang matagumpay na nakarating dito. Sa kasamaang palad sa panahon ng misyon na iyon, ang lahat ng mga astronaut ay namatay dahil sa isang technical na glitch na nagpasabog sa spacecraft nang subukan nitong lumapag, na nag-iiwan sa lahat ng tao sa South Korea na mabigla at mabigo. Pagkalipas ng 5 taon noong 2029, sinubukan ng South Korea na magpadala muli ng 3 astronaut sa buwan, umaasang maibabalik ang kanilang reputasyon. Ang 3 astronaut ay sina Commander Lee, Cho at Huang, at kumuha sila ng matinding pagsasanay upang maghanda para sa paglalakbay na ayaw na maulit ang dating nangyari. Bago sila lumipad, ang mga astronaut ay nagbahagi ng ilang salita sa publiko. Sinabi ni Lee na siya ang magpapasya sa pangalan para sa kanyang hindi pa isinisilang na sanggol na babae kapag siya ay nasa misyon habang nakatingin sa Earth. Si Cho ay pupunta para sa kanyang asawa at anak, at si Huang ay tutuparin ang mga pangarap ng kanyang namatay na ama. Anak pala siya ng isa sa mga astronaut sa nakaraang misyon. Pagdating ng araw, matagumpay na inilunsad ang ship, gayunpaman, sa lalong madaling panahon sila ay tinamaan ng solar wind na nagdulot ng matinding pinsala na nagpabagsak sa electronic control unit at ang navigation system. Ang mga astronaut ay nawalan ng pakikipag-ugnayan sa control room at ang ministro ng agham at teknolohiya ay kailangang lumabas sa pambansang telebisyon upang pekalmehin ang lahat ng nag-aalalang mga mamamayan habang ang mga pahayagan ay nagpapalala lamang sa mga teorya ng kapahamakan. Samantala, sinusuri ni Lee at Cho ang spacecraft mula sa labas dahil naniniwala sila na magagawa nilang ayusin ito. Si Huang, na may limitadong kaalaman tungkol sa teknolohiya, ay nagiging napaka-paranoid, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang 2 kasama na manatiling kalmado habang tinitiyak nila sa kanya na kontrolado nila ang lahat. Napansin ng mga astronaut na may tumigas sa tangke ng gasolina, at bago pa man nila maproseso ang impormasyong ito, nagkaroon ng malaking pagsabog kung saan binawian kaagad ng buhay si Cho, ngunit nahawakan ni Commander Lee ang kanyang hatchet kaya hindi siya natangay sa pagsabog. Ang Space Research Center ay nakakakuha ng komunikasyon sa ship pabalik lamang sa loob ng ilang minuto at sa lalong madaling panahon muli itong nawala, ngunit nalaman din nila na hindi nila makita ang mga vitals ni Cho. Desperado si Huang na subukang lumabas para tumulong, ngunit itinuro ni Lee na ang pagbukas ng hatch ay papatayin lamang siya. Napagtanto ni Lee na hindi na siya makakaalis doon ng buhay, at sa kanyang mga huling sandali, hiniling niya kay Huang na i-reboot ang buong power ng system upang masimulan niya ang mga komunikasyon at mangako siyang babalik siya ng ligtas. Sumisigaw si Huang habang pinagmamasdan si Commander Lee na binuksan ang kanyang hatch at tuluyang mawala sa space. Makalipas ang ilang sandali, na-reboot ang mga komunikasyon at isang nawasak na Huang ang lumabas sa screen upang ihatid ang masamang balita. Sinabihan siya ng direktor ng KASA na maghintay habang naghahanap sila ng solusyon. Ang ministro ay natataranta na ayaw na mawala ang isa pang misyon. Tinatalakay ng mga siyentipiko ang kanilang mga opsyon at tinatanggap na wala silang pagpipilian kundi ibalik ang direktor ng huling misyon dahil idinisenyo niya ang karamihan sa kanilang mga kagamitan at protocol. Ang naunang direktor ay si Kim, na kasalukuyang kasama ng intern na si Han Biol, sa isang bundok na nangangaso dahil lumayo siya sa KASA mula nang mabigo siya sa huling misyon. Sa ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang obserbatoryo. Tumakas ang mga hayop na kanilang hinahabol nang biglang lumitaw ang KASA helicopter sa itaas nila, at dinala nila ang usapan sa obserbatoryo, kung saan agad na tumanggi si Kim na bumalik. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang malaman niya na si Huang ay anak ng isa sa mga astronaut mula sa huling misyon. Sa control room, ang mga siyentipiko ay nag-aalala dahil ang temperatura sa ship ay bumababa. Nang magsimulang muling magpanik ang ministro, dumating si Kim at itinuro kay Huang kung paano gagawin ang isang thruster lamang ang gagamitin para ilipat ang ship sa lunar orbit. Tagumpay ang plano at habang tumataas ang temperatura sa spacecraft, nagsisimula rin itong umikot sa orbit na mas ligtas. Pagkatapos ay sinabihan ni Kim si Huang na magpahinga habang naghahanap sila ng solusyon para maibalik siya, at isang nalilitong si Huang ang nagtanong sa control room kung sino ang kanyang kausap. Nang marinig ni Huang ang pangalan niya, agad siyang nag-flashback ng libing ng kanyang ama at ang presensya ni Kim dito. Naging dahilan nito upang abutin niya ang mga larawan ng pamilya ng iba pang mga astronaut, na alam kung ano ang maaaring nararamdaman nila ngayon. Samantala, tinawagan ni Kim ang kanyang dating asawa na si Moon Young, na ngayon ay nagtatrabaho sa NASA. Sa kasamaang palad, ipinaalam niya sa kanya na ang NASA ay tumangging tumulong,
na nakikita ang sitwasyon bilang isang suicide mission. Pagkatapos ibaba ang tawag, si Kim ay natagpuan ni Hanbyul, na nagpaalam sa kanya na ang lahat ay nagpapanik dahil pinaghihiwalay ni Huang ang lander ng walang pahintulot. Nagmamadali si Kim na kausapin si Huang para sabihin na ito ay isang masamang ideya, ngunit tumanggi si Huang na makinig. Ayaw niyang ibigay ang kanyang buhay sa mga kamay ni Kim dahil nabigo siyang iligtas ang kanyang ama, at nagawa na niya ang kanyang desisyon. Lalapag siya sa buwan anuman ang mangyari para sa mga astronaut na nawalan ng buhay, para sa kanyang ama, at para sa South Korea. Habang nababaliw ang mga mamamayan ng South Korea at ang press sa balita, sinabi ni Hanbyul kay Kim ang pagkakataong magkaroon ng meteor shower, at hiniling ni Kim sa kanya na bantayan ito habang gumagawa siya ng plano para sa pag-aayos. Samantala, sinusubukan ng mga siyentipiko ang kanilang makakaya upang gabayan si Huang, na umaasa sa autopilot upang gawin ito. Hindi mapigilan ni Kim na isipin ang lahat ng gawaing ginawa niya sa nakaraang misyon at noong araw na nakilala niya ang isang mas nakababatang Huang, takot na ang landing na ito ay mabibigo tulad ng huling pagkakataon. Kinabahan ang lahat nang magsimula ng bumilis ang lander, ngunit sa kabutihang palad ay matagumpay itong nakarating. Nagdiwang ang mga tao sa South Korea at nang sa wakas ay tumuntong si Huang sa ibabaw ng buwan, kinuha niya ang mga uniforme ng kanyang mga kapwa astronaut kasama ang isang larawan ng mga tripulante upang ilagay ang mga ito sa ibabaw. Siya rin ang naglagay ng watawat ng South Korea. Pagkatapos, sumakay siya sa rover upang tuparin ang misyon ng pagkolekta ng mga sample habang sinusubaybayan ng drone ang paligid. Tinatalakay ni Kim ang mga opsyon sa pangkat ng siyentipiko upang ayusin ang system habang lumilitaw na magbibigay ng talumpati ang Pangulo ng South Korea, desperadong humihiling sa NASA na tulungan silang ibalik si Huang. Sinubukan ni Moon Young na kumbinsihin ang mga nakatataas sa NASA, ngunit tumanggi sila dahil sa posibleng meteor shower at hinuhusgahan si Moon Yoon dahil sa kanyang malabong damdamin para sa kanyang dating asawa. Sa sandaling iyon, nakita ni Hanbyul ang ilang nakababahalang resulta sa kanyang tablet at nagmamadaling sabihin kay Kim na tama ang NASA, ang meteor shower ay papalapit na sa buwan. Bumalik kay Huang, ipinagmamalaki niyang iulat na nakolekta niya ang lahat ng sample kabilang ang yelo mula sa ilalim ng ibabaw ng buwan. Iniisip din niya na malamang na nagkamali ang mga resulta dahil tinitignan niya ang mga aktibidad sa kalangitan at walang lumabas sa radar. Gayunpaman sa lalong madaling panahon ng lugar ay nagsimulang manginig at ang mga bulalakaw ay nagsimulang bumagsak sa paligid ni Huang na nagpalipad sa kanya. Inutusan siya ng mga siyentipiko na pumasok ng mabilis sa lander at sinubukan ni Huang na tumakas sakay ng rover, ngunit isang partikular na malaking bulalakaw ang tumama at lumikha ng pagsabog na nagpatigil sa sasakyan sa loob ng gumuho na lupa. Laban sa kagustuhan ng direktor, hiniling ni Kim sa isang scientist na i-reset ang module system ng spacecraft gamit ang isang bagong code na dinisenyo niya, na epektibong nag-aayos ng module at nagbabalik ng power sa ship. Samantala, tinawag ni Huang ang kanyang drone na ginagamit niya upang buhatin ang kanyang sarili palabas ng bunganga ng lupa. Mabilis siyang tumakbo sa mga bumabagsak na meteor at nakapasok sa lander sa tamang oras. Matagumpay na umaalis ang lander at ang susunod na hakbang ay ikonekta ito sa command module. Dapat silang umasa muli sa autopilot upang gawin ang docking at sa kabutihang palad ito ay dumating ng maayos, ngunit bago lumipat si Huang sa pangunahing ship, isang meteor ang tumama sa spacecraft na sinisira ang isang malaking bahagi nito at ipinadala ito sa isang mabilis na pagbagsak. Sinabi ni Kim kay Huang na lumipat sa manual mode, ngunit ang lander ay nanginginig ng husto at hindi niya maabot ang mga kontrol. Biglang hindi sinasadyang nalanghap ni Huang ang ammonia at nagsimulang makaramdam ng pagkahilo kaya inabot niya ang kanyang helmet, ngunit huli na, nahimatay na si Huang, bumagsak ang lander, at nawala ng komunikasyon ang control room. Hindi rin mahanap ng computer ang mga vitals ni Huang, at pagkatapos ng 4 na oras ng mga nabigong pagtatangka na muling kumonekta, si Huang ay opisyal na idineklara na patay na. Habang sinasaklaw ng mga news outlet ang isa pang nabigong misyon, umuwi si Kim at dahil hindi na niya kayang harapin ang isa pang kabiguan, sinubukan niyang gawin ang hindi dapat gawin, ngunit pinigilan siya ni Hanbyul sa tamang oras. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kim ng mensahe mula kay Moon Young na nagsasabi sa kanya na si Huang ay buhay pa, na alam niya dahil na-intercept ng istasyon ng NASA ang mga mensahe sa radyo na sinusubukang ipadala ni Huang sa kanyang space station. Ibinigay din ni Moon Young kay Kim ang code para ma-access ang frequency, kaya nagmamadali sila ni Hanbyul na kumuha ng ilang lumang kagamitan mula sa obserbatoryo at pinakinggan ang mensahe ng SOS ni Huang.
Agad na sinimulan ni Hanbyul ang pag-record nito habang tinanong ni Kim si Huang para sa kanyang katayuan. Nalaman na wala na siyang gaanong lakas o oxygen na natitira at nagpapatuloy pa rin ang meteor shower. Sinabihan siya ni Kim na manatili sa lander habang naghahanap siya ng paraan para tumulong at sa sandaling iyon may lumitaw na helicopter. Tumawag pala si Hanbyul sa isang emergency service na nagsasabing si Kim ay inaatake sa puso para masundo siya kaagad. Dinala ng helicopter si Kim pabalik sa KASA headquarters habang pinupost ni Hanbyul ang SOS message ni Huang sa YouTube na agad namang nag-viral. Habang ginagawa ni Huang ang lahat ng kanyang makakaya upang pangalagaan ang kanyang mga sugat sa anumang mayroon siya, pinananatili siya ni Hanbyul sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng mga komunikasyon. Gayunpaman, nauwi lang ito sa kanya sa pagkainis dahil masyado niya siyang sinusuri na para bang kilala niya ito dahil lang sa nagbasa siya ng ilang online na artikulo tungkol sa kanya. Salamat sa audio na naging viral, sinuportahan ng mga tao sa buong mundo si Huang at pinipilit ang NASA na magpadala ng tulong. Gustong malaman ng mga nakatataas sa NASA kung sino ang nag-leak ng impormasyon at agad na naghinala sila kay Moon Young, ngunit bago nila masuri ang kanyang telepono, nakatanggap sila ng tawag mula sa White House. Pagkatapos ng maraming trabaho mula sa KASA, nagawa nilang makipag-ugnayan muli sa lander. Gayunpaman ang ministro ay hindi natutuwa, sinabing walang saysay na buhayin si Huang sa mata ng publiko kung papatayin din nila siya muli sa ibang pagkakataon dahil hindi na nila siya maibabalik. Biglang lumalala ang meteor shower at gusto ni Kim na ilipat si Huang sa mas ligtas na lugar, hindi niya lang alam kung saan. Sa sandaling iyon ay dumating ang magandang balita mula sa USA, inutusan ng White House ang NASA na tulungan si Huang na umabot na sa mga news outlet sa buong mundo. Nakipag-ugnayan ang American Lunar Station at si Moon Young sa KASA para simulan ang pagpaplano ng mga detalye ng rescue mission, ngunit sa opisina ng NASA, pinaalis si Moon Young at ipinadala sa komite ng pagdidisiplina. Pinapahintulutan lang nila siyang manatili para sa huling misyon na ito upang magmukhang maganda para sa White House. Pagkatapos silang bigyan ng babala ni Moon Young na isang beses lang nila pwedeng gawin ito at hindi sila pwedeng magkamali, ang istasyon ng Amerika ay humayo para makadaong sila kasama ang ship ng South Korea. Sinusubukang ilunsad muli ni Huang ang lander, ngunit pagkatapos ng maraming pagyanig, sa kasamaang palad ay nabigo itong lumipad dahil wala itong sapat na espasyo at hindi nakahanay ng tama. Sinubukan ni Kim na sabihin kay Huang na itigil niya ang ginagawa niya. Ngunit huli na, ang lander ay bumagsak sa lupa at nagsimulang gumulong-gulong sa loob ng ilang minuto hanggang sa bumagsak itong muli sa isang bunganga ng lupa at ang docking port ay nawasak. Inanunsyo ng American station na hindi na nila mapanatili ang bilis at pagtayo ng matagal, kaya walang pagpipilian si Moon Young kundi kanselahin ang rescue mission. Isang desperado na si Kim ang sumusubok na bigyan si Huang ng ilang ideya para mapatakbo ang lander, ngunit sumuko na si Huang at pinatay ang lahat ng system, kabilang ang supply ng oxygen. Sinisikap ni Kim na sabihin kay Huang na huwag maging katulad ng kanyang ama, ngunit ginamit ni Huang ang sandali para ipagtapat na nakita niya ang katotohanan ng kalooban ng kanyang ama. Malabas na alam ng kanyang ama isang buwan bago ang unang misyon sa buwan na may mga depekto ang makina at nagpasya pa ring pumunta sa misyon dahil gusto niyang mapagtagumpayan ito. Gayunpaman, pinutol siya ni Kim, sinasabing hindi niya alam ang buong kwento. Hiniling ni Kim kay Huang na patawarin ang kanyang ama dahil hindi niya ito kasalanan. Isang araw bago ang paglulunsad, sinabi ng kanyang ama kay Kim ang tungkol sa sira na makina at humiling ng 2 buwang pagkaantala. Ngunit dahil kaunti ang pagkakataon ng isang aksidente, isang galit na si Kim ang nagpatuloy sa paglulunsad dahil ang misyon ay ipinagpaliban ng maraming beses na hindi na niya magagawang muli. Umiiyak siya sa loob ng kanyang puso, pinakiusapan ni Kim si Huang na bumalik. Nagsisimula ng mawala ng pag-asa ang lahat ngunit biglang ibinalita ng computer na nakabukas na muli ang supply ng oxygen sa ship. Sa wakas ay napatawad na ni Huang ang kanyang ama at handa na siyang umalis, kaya humingi siya ng mga direktiba. Samantala, narinig din ni Moon Young ang buong bagay at nagpasyang huwag pansinin ang mga utos na nakipag-ugnayan muli sa KASA at gumawa ng bagong plano dahil matatanggal pa rin siya sa trabaho. Nag-aalala si Kim sa sirang pantalan, ngunit nagtitiwala si Moon Young na makakahanap siya ng solusyon. Nagmamadaling bumalik si Kim sa control room at kasama ang mga scientist, ginabayan nila si Huang na lumabas at manu-manong i-activate ang thrusters. Ngayon na siya ay nasa isang lugar na may mas maraming silid. Ito ay nagbibigay daan sa kanya upang matagumpay na ilunsad ang command module.
Samantala, nagkulong si Moon Young sa kanyang opisina at nakipag-ugnayan sa mga astronaut sa istasyon ng Amerika. Sinabi niya sa kanila na walang direktiba mula sa gobyerno, ngunit umapela siya sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na lahat sila ay mula sa iba't ibang bansa ngunit lahat sila ay mga astronaut, kaya ang isang panawagan para sa tulong mula sa isang kapwa astronaut ay hindi dapat balewalain dahil sa mga nasyonalidad. Naputol ang kanyang tawag nang tuluyang pumasok sa silid ang mga nakatataas at dinala siya. Bumalik kay Huang, napansin niya na ang ship ay umaabot sa mas maliwanag na bahagi ng buwan ngunit ang paglapag na iyon ay imposible, kaya gumawa siya ng plano. Matapos kunin ang lahat ng mga alaala mula sa iba pang mga astronaut, ikinabit niya ang drone sa kanyang katawan. Inutusan siya ni Kim na buksan ang hatch at tumalon, at pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan at pangamba, umalis si Huang sa launcher. Lumutang siya sa loob ng ilang minuto at nang malapit na siya sa ibabaw, inactivate niya ang drone na umuugas sa kanya ng kaunti hanggang sa tumama ang mga ito sa lupa. Ang kanilang komunikasyon ay biglang nawala at lahat ng nasa control room ay inaakala ang pinakamasama na mangyayari. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng istasyon ng Amerika na papalapit na sila para isagawa ang pagliligtas. Sa kabutihang palad, ang drone ay gumagana pa rin at namamahala upang i-record ang mukha ni Huang nang siya ay magising, kaya narinig niya ang mensahe at pinamamahala ang ipadala ang kanyang mga coordinates sa mga rescue. Makalipas ang ilang sandali, ang mga imahe ni Huang na inaalagaan ng American crew ay umaabot sa bawat news outlet at lahat ng tao sa buong mundo ay nagdiriwang. Matapos ang tagumpay na ito, nais ng direktor ng kasa na bumalik si Kim sa kanyang trabaho, ngunit tumanggi si Kim at umalis upang bumalik sa kanyang obserbatoryo. Nang bumalik si Huang sa South Korea, tinanggap siya ng ministro ng may pananibik na nagpapanggap na palagi siyang naniniwala sa kanya. Itinuturing siyang bayani ng bansa, ngunit pagkatapos ng banayad na pananalita, nakatuon si Huang sa pagdadala ng alaala ng kanyang mga kapwa astronaut. Bumisita siya sa mga pamilya at ibinigay sa kanila ang lahat ng mga bagay na nailigtas niya mula sa ship. Sinabi sa asawa ni Lee na nakapili na ang commander ng pangalan para sa sanggol at ang anak ni Cho ay sinabi na ang kanyang ama ay nasa buwan na ngayon. Makalipas ang isang buwan, inihayag na pinahihintulutan ng International Space Committee ang South Korea na sumali bilang ika-9 na bansa. Inihayag din na si Moon Young ang naging unang babaeng direktor ng NASA na isang order na ipinadala mula sa White House. Sa huling eksena, sa obserbatoryo, si Kim ay gumaganap bilang isang guro at ang kanyang klase ng mga bata ay excited na matuto tungkol sa kalawakan. Ang isa sa mga empleyado ay nakadamit bilang isang astronaut upang turuan sila kung paano gumagana ang suit, ngunit nang tanggalin niya ang kanyang helmet, nagulat si Kim nang makitang ito ay si Huang. Parehong nagsasaludo ang dalawang lalaki bilang paggalang sa pinagdaanan nilang magkasama.